ng inawit natin, na sinabi natin na si Jesus, you're the love of my life. Ah, so ang tanong, is Jesus really the love of our life? Meron akong asawa, okay, sabi ko, hi love, okay, yung aking love of my life, okay. Pero yung talaga number one na love of our lives, ang Panginoong Diyos. At mapapaalalahanan tayo this morning again that we have to choose every day na siya talaga yung ating love of our life at siya talaga yung ating paglilingkuran and no one else. Based sa ating passage sa Joshua 24:15, so ang title na message is Choosing Whom We Will Serve. Sino ba yung ating paglilingkuran? At ito ay nangyari noong yung people of God, yung mga Israelites already occupied the Canaan na promised land. Moses led them papuntang promised land pero hindi siya nakarating doon. Ang nanguna na makapasok sa Canaan ay si Joshua. And they were settled already in the land of promise. At sabi ni Joshua, okay, mamili kayo ngayon kung sinong paglilingkuran ninyo. Yung noon na Diyos-Diyosan at yung Diyos-Diyosan na narito or yung ating Panginoong Diyos. Bago tayo magpatuloy, sa next na slide, may isang poem about the road not taken. It's a very good poem na ang isang manlalakbay, habang siya naglalakbay, may dalawang roads. Saan kaya ako dadaan? Meron siyang choices. Bandang huli, sabi niya sa last, I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that made all the difference. Kasi sabi niya, subukan ko nga yung daan na to. Baka sa susunod ay makakadaan na rin ako dito. Pero baka hindi na talaga ako makadaan. Kasi sa buhay natin, when we choose one, baka hindi na tayo makabalik sa ibang choices. Now, may isang nagngangalang Nicholas Winton na meron siyang trip papuntang ski. Mag-ski siya, naka-schedule. Kaso nga lang yung kaibigan niya, sabi niya, punta ka nga dito at mamamasyal tayo doon sa bandang Czechoslovakia, sa Prague. Nung yun ang kanyang pinili, pumunta sa Prague, sa Czechoslovakia, kaysa yung pupuntang mag-relax. Nung makita niya yung mga refugees na mga Hudyo na tumatakas kay Hitler, naawa siya na nakita niya yung mga batang ito. Pwedeng sila ay maubos at papatayin ni Hitler. Yun kasing ginagawa ni Hitler noon pinapatay niya yung mga Hudyo. And so, ang ginawa ni Winton, nag-organize siya from London ng mga nag-raise siya ng pera para bayaran itong mga bata na makapunta ng London. Sabi dito, only 7 of 8 trains were able to get to a secure London. So save 669 children. May documentary about Nicholas Winton na ang pinili niya iligtas ang mga bata na ito kaysa mag-relax. Okay naman mag-relax, pero at this time,
meron siyang pinili. At ito ang naging service niya sa humanity. In the case of Joshua, pinapapili niya rin ang mga tao. So how can we faithfully choose to serve the Lord in the midst of competing loyalties? Ang daming mga options na pagpipilian. Pero tayo, we are encouraged to choose the Lord. Kaso nga lang, ang daming mga sabihin natin, competitions, competing loyalties. First, basahin natin ng sabay-sabay. Recognize the reality of choice. Tayo ay hindi mga robots. Okay? Hindi tayo mga robots. Hindi tayo mga AI. Okay? Na inuutusan lang pagkatapos mag-respond. Meron tayong mga options. May mga choices tayo. So we have to recognize that God has gifted us with this choice. Okay, na mamili. Now, sabi sa sa Daily Bread, the average person will make 773,618 decisions over a lifetime. The British newspaper goes on to assert that we will come to regret 143,262 of them. Okay, ang daming mga choices. Pagkatapos maraming mga regrets. Bakit ito yung aking napili? Right? So, yun yung tension. Ito talaga yung sa buhay natin. We have choices. Kaya nga, dito sa Daily Bread, sa bandang huli, my prayer, sabi dito, Father, sometimes life can feel overwhelming, and so can the many choices that confront me. Please guide my steps and my decision making so that I honor you in the choices I make. Okay, hihingi ng tulong sa Panginoon. Now, tingnan po natin yung passage natin. Kasi ang challenge ni Joshua is for the Israelites to continue on serving the Lord. Siya lamang. Hindi pwede na meron kang nagsaserve ka sa Lord, pagkatapos magsaserve ka rin ng mga ibang Diyos-Diyosan. No. This is total devotion that you have to choose. Kaya sabi niya, but if serving the Lord seems undesirable to you, hindi ka masaya sa paglilingkod sa Diyos, then choose for yourselves this day whom you will serve. So makita natin dito yung reality ng choice. Sino ang paglilingkuran mo? Right? So you have to decide. We are given this decision, this choice, the freedom of the will to choose. Sina Adan at saka Eva, sa next na slide, they were given choices. May mga good choices sila. Adam named animals. They praised God for their child. They taught children about worship. Ito yung mga good choices nila. Pero meron din silang bad choices. Si Eva, nakinig sa ahas. Si Adan, sumunod na lang din siya sa kanyang asawa. Okay. So, makita natin dito yung bad choices. And because of that, pumasok yung kasalanan sa mundo. Because of their bad choices. Ito yung naging resulta. Kaya sabi ng Bible, all have sinned and fall short of the glory of God. It's because of the disobedience of Adam and Eve. Kaya may tinatawag na the bondage of the will. In as much as meron tayong free will,
pero hindi siya absolute. May tinatawag na bondage. Even by nature, hindi absolute yung free will natin. Ang Diyos lang yung merong absolute na free will. Kasi may limitation tayo. So even in nature, halimbawa, sabihin ko, I will fly, pero wala naman akong pakpak. That is my limit. Okay. Sabihin natin, I will swim sa dagat. Okay, malalim ng 1 oras, 2 oras na walang oxygen. Hindi pwede kasi may limit tayo. Kahit gusto natin. Yun yung limit. And even our will, tainted ng kasalanan dahil all have sinned. So meron na ring bondage of the will. Kaya sa Philippians 2:13 sa mga Christians, merong tumutulong so that we can will the will of God. Kasi kung wala yung Diyos na tumutulong, yung will natin, bondage ng kaaway, ang pipiliin natin, yung hindi nakakalugod sa Panginoon. That's why Philippians 2:13 teaches us na may tumutulong sa atin so that we can will the will of God. Basahin ulit natin yung Philippians 2:13, sabay-sabay. For it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. So makita niya natin dito na mayroon tayong Diyos. Sa mga mananampalatayang taga-Philippi, sinabihan ni Pablo sila. And this is also for us, that we have a God who helps us to will, to decide kung ano yung nakakalugod sa Kanya. So, we praise the Lord na meron tayong Diyos na tumutulong sa atin. So, yan po yung first point natin. We have to recognize the reality of choice. Pangalawa, we reject the false gods. Yan yung tinatawag na bulol ng mga ifgaws. At yung nakuha ko na yan na picture is the most expensive na bulol, antique. Okay, it's the most expensive. Hindi ko alam, hindi ko matandaan kung magkano yan, but this is very, very expensive. At isa ito sa ancient art na pinag-aaralan sa Asia. This has been like Diyos-Diyosan na inaalayan, tinatawag na rice gods. This represents yung primitive idea ng mga Ifugaos about their gods. Okay, na pwedeng pumasok dyan. Okay, pwedeng nandyan. Now, dito sa sinabi ni Joshua, you have to choose whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living. Mamimili kayo ng paglilingkuran ninyo. Whether the gods na dating sinasamba ng mga ancestors ninyo or yung sinasamba ngayon sa lugar kung nasaan kayo. And actually, this is an invitation to reject yung false gods. Kasi parang sinasamba, mga false yan, natalo ang mga yan. Alright, tingnan po natin yung mga gods of Mesopotamia beyond the Euphrates. The gods of Abraham's ancestors before God called him. Diba? Si Yahweh, tinawag niya si Abraham, pero bago siya maging tagasamba ng Diyos, yung kanyang ancestors, mga forefathers niya, maraming mga Diyos-Diyosan na kanilang sinasamba. Okay. So ito po yung background
ng mga Israelita. Pagan background. The gods of the Amorites and other nations in the land. Kasi nakapasok na sila sa Kanaan at ang daming mga Diyos-Diyosan doon katulad ng tinatawag na Baal, Asherah, Molech. Matindi yung si Molech kasi dito inaalay nila yung mga babies, mga anak nila. Halimbawa, si Pastor Abet may bago siyang anak. Sasabihin ni Molech, ialay mo yung anak mo sa akin. Okay. Mga ganon, mga practices nila. So, these were the temptations in Joshua's day. Katulad ng mga Diyos-Diyosan na ito. So, laging naging temptation ito sa mga Israelites na imbes na nakafocus sila sa Diyos na tunay, nandyan pa yung mga Diyos-Diyosan sa paligid. So, si Joshua, sinabi niya, mamili kayo whom you are going to serve. May tinatawag na idols of the heart. Can you repeat after me? Idols of the heart. Hindi ito nakikita, pero nandito yung mga idols. Anything na pinapahalagahan mo more than God, yun yung idol. Naging idol. Kung sino man or ano man ang naging number one sa buhay mo, yun na yung nagiging idol mo. For example, Sunday worship ngayon. Ano ba ang mas importante? Ang makaniig mo ang Diyos in worship or mag-beach ka? Okay. Yun naging idol na yung relaxation mo. Okay. Yung ikaw ay sasamba sa Diyos or hinaantok ba ako, sarap matulog. Okay. Yung mga idols na mga yon. When those replaces God, they become idols. Idols of the heart. Yung pinipili mo, imbes na ang Diyos ang piliin mo. Your spouse, your girlfriend, your boyfriend can become also your idols. Kung mas sinusunod mo sila kaysa Panginoong Diyos. Halimbawa, meron kang boyfriend na durugista. Halimbawa lang, boyfriend mo durugista. Inaanyayahan ka mag-drugs. Mas pipiliin, and then sumunod ka naman. Ibig sabihin, naging idol mo na yon kaysa yung sumunod ka sa nais ng Panginoong Diyos. So this becomes like temptations in our lives. Once na sila na, or ang mga ito na, ang naging number one at nagpapasaya sa atin, imbes na yung Diyos, yan yung mga naging idols. Sila na yung sinusunod natin. Kaya nga, kailangan pa rin natin yung tulong ng Panginoong Diyos to reject false gods. Can you say amen to that? So yung mga temptations that nagiging number one sa buhay natin, we have to reject them. And we have to ask God na tulungan tayo to reject them. Kasi, sabi ni Jesus Christ sa John 15:5, basahin natin ang sabay-sabay. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Yung pagkasabi dito ni Jesus Christ na apart from me, you can do nothing. Talagang nothing ang isang stem kung putol yan at hindi siya connected sa puno. And so, yung challenge ni Jesus Christ always is remain in me and I remain in you. Because apart from God, we cannot really do. So, even in the midst of temptations, we have to ask God help.
Ako'y nalungkot last week kasi may isang napakagaling na Christian writer na 76 years old. Ang ganda yung kanyang mga sinusulat. Pero bumagsak siya sa babae. Meron siyang relationship daw sa isang married woman in the past 8 years. Ibig sabihin, 68 years old siya hanggang 76 years old. Sabi ko, grabe, kahit pala matanda ka, pwede kang mahulog. Ano? Matanda ka na nga eh. Nag-serve ka sa Panginoon, ano? Pero, bakit matanda ka na? Doon ka pa bumagsak, ano? Grabe. So, we cannot be confident in our own selves. Na, ay, magaling na ako dyan, matagal na ako dyan. We can still fall. That's why we ask Jesus Christ. We ask God. We ask the Holy Spirit, Lord, tulungan po ninyo ako that I may reject false gods in my life. Panghuli po mga kapatid, basahin natin na sabay-sabay. Resolve to serve the Lord with family. Okay? Resolve to serve the Lord with family. I-emphasize ko dito yung family. Kasi napakahalaga yon. Na hindi lang yung, ako lang yung maglilingkod sa Panginoon. Ang aking pamilya, bahala na sila. No. Joshua is a very good model. Serving the Lord with my family. Not just myself. Kaya magandang alalahanin natin. Sino ba yung other members of our family not serving the Lord? Hindi pa nakakakilala sa Kanya. And we pray for them. Okay, ito yung sabi ni Joshua. But as for me and my household, we will serve the Lord. But as for me and my household, ito ay hindi lang yung blood family or hindi lang yung kami mag-asawa at saka yung dalawang anak ko. Hindi. Lahat ng nasa aking bahay, whether sila man ay katulong, slaves, at that time, meron silang mga slaves, kasama yan. Household. Or mga lolo, lola, kasama yan. So the point here is that dapat all within my family members and even influence, maglilingkod sa Panginoong Diyos. Now, inawit natin kanina, basahin nga natin ng sabay-sabay. Still, the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Yung greatest treasure that, sabi dito, is for those who gladly choose God. Nakita natin na nandito yung word na choose. Kasi nga, hindi tayo robot. But at the same time, pag hindi tayo tutulungan ni Lord to choose Him, baka iba pa yung i-choose natin. That's why laging pupunta tayo kay Lord, Lord, tulungan po ninyo ako that I may choose you. Pero hindi lang basta choose. Gladly. Yung masaya na hindi napipilitan. Can you say amen to that? Na pag Sunday ng umaga, masayang-masayang gumising kasi masaya because I'm going to choose God to worship Him sa araw na ito. Hindi yung, nako, Sunday na naman, napipilitan akong gigising, nako. Hindi po ganon yung, you choose nga, pero wala yung gladness, yung joy. Because if God really is our treasure, the greatest treasure, di ba masaya tayo? Masaya tayo. Di ba kung meron tayong, halimbawa, nakita natin treasure, silver, or gold, or yung spouse natin, na treasure natin, anak natin, treasure natin, masaya tayo sa kanila, di ba? How much more yung greatest na treasure natin, ang Diyos. Nakikipag-debate ako sa aking kapatid na nasa US. Kasi masyado siyang die-hard
Trump supporter. Kaso nga lang, nagme-message ako sa kanya, mag-ingat ka kasi si Trump ngayon, pinaghuhuli niya yung mga immigrants. Minsan kahit na legal, nakukulong pa sila ng ilang araw. Yung mayroong ang dalawa nang namatay US citizens dahil sa kaguluhan na nangyayari doon sa Minnesota. Nandun siya sa Minnesota. Sabi ko, picturean mo yung citizenship mo kasi baka hulihin ka ng mga pulis. Pero talagang makikita ko na siya yung Trump supporter. Kasi sabi ka, si Trump ngayon nagiging bully na eh. Greenland gusto niyang sakupin. Yung kokontra, tinataasan niya ang mga tax, ang mga bansa. Ang Greenland, Denmark, colony ng Denmark. Tapos gusto niyang gawing 51st state ang Canada. So yung mga ganun na mga sabi ko, kung may magandang ginagawa si Trump, okay, palakpakan natin siya, i-appreciate natin siya. Pero pag meron ng masama na ginagawa, hindi na. Kasi ang allegiance natin ay hindi kay Trump. Sa Pilipinas, sabi ko, yung time na Duterte, mga talagang die-hard na Duterte. Talaga kahit ano, basta Duterte. Yung iba naman, basta BBM, die-hard. Basta Marcos, pinasa ng lolo ko yan eh. Lolo ko, Marcos sila, dapat ako Marcos din. Yung gano'n na pag-iisip, sabi ko, hindi tayo gano'n. Hindi tayo gano'n na ang allegiance natin is to the person. We don't trust in horses and human beings. We trust in King Jesus. Kung ano mang ginagawa ng mga leaders natin na maganda, yes, good. We appreciate them. Pero kung may masamang ginagawa, hindi natin i-appreciate kasi hindi nga maganda eh. Yun yung gusto kong ipakita sa aking kapatid, Pero talagang die-hard na Trump supporter siya, sabi ko. Mayroon talagang mga ganitong tao, na masyadong, ang tawag natin doon blind loyalty. May blind loyalty, basta, wala nang argumento, basta. But I'd like to emphasize that our allegiance is to King Jesus. Okay, siya ang pipiliin natin lagi. Can you say amen to that? And then, tingnan natin yung emphasis ng Old Testament about family, children. And these words which I command you this day shall be in your heart, and you shall teach them diligently to your children, and talk of them when you sit in your house, you walk by the way, you lie down, you rise up. Okay? So, para sa'yo. Pero huwag mong kalimutan na ituro sa iyong mga anak. Napakahalaga po that we pass this faith, this Word of God, or God our treasure, na maintindihan din ng ating mga anak. It will not stop sa ating generation. That our children also will serve and worship the Lord. Kaya, the home is a mission ground for God. Napakahalaga po mga kapatid, na hindi lang tayo ang maglilingkod, kundi katulad ni Joshua, kasama ang aking pamilya. Can you say amen to that? Now, naalala ko, nung nagpe-prepare ako, yung time na pumunta kami ng Israel, 2016. Sa isang tinatawag nila ay parang seminar, pero ang haba, ang tagal, 3 weeks, convocation tawag nila. May nabit kami na isang foreigner na basta sabi niya, gusto ko kayong ipag-pray. So pinag-pray kaming mag-asawa. At sabi niya, when you go back home, ikaw bilang tatay, and even kasama yung misis mo,
habang natutulog ang iyong mga anak. You lay your hands, you pray for them. Tinuruan kami yung halaga ng pagpe-pray sa mga anak na kahit sila'y natutulog, ang Panginoon ang magbabasbas sa kanila. Wala na silang magagawa, hindi sila magre-resist kasi tulog sila eh. Oo. Minsan, pagpe-pray kita, may ginagawa pa ako. Pag natulog sila, sige, pag-pray mo sila ng pag-pray. Okay. Bahala na si Lord sa kanila. Okay. And this is a good implication ng message natin on how we care for our family. Na sila rin ay maglilingkod sa Panginoong Diyos. Let me end with this verse. Basahin natin ng sabay-sabay. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Ang sabi dito, you are a chosen generation. Ang mga sinulatan ni Pedro, sila daw yung chosen generation. And actually, the church, the people of God, we are a chosen generation. Kasi sabi ni Jesus Christ, before you choose me, I have chosen you. Ngayon, yung mga Israelites na ito, bago sabihin ni Joshua, choose whom you will serve. Kung babasahin natin yung verse 1 hanggang 14, may sinasabi dito si Joshua. Ang sabi niya, ang ating mga ninuno na si Abraham at yung mga descendants niya, okay, tinawag, pinili ng Diyos. Pinakita muna dito ni Joshua yung pagpili ng Diyos sa lahi ni Abraham. At sabi niya ngayon, nakasama tayo sa pinili. Pipiliin din ba natin ang pumili sa atin? Can you say amen to that? May Diyos na unang nagmahal sa atin. Binigay niya ang kanyang anak sa krus ng Kalbaryo. Ang challenge always is, siya rin ba ang mamahalin natin? Siya rin ba yung paglilingkuran natin? Una siyang umabot sa atin. At yun yung freedom natin ngayon. Are we going to choose Him? Or choose others? But at the same time, dahil mahina tayo, laging hihingi tayo ng tulong. Parang si Pedro naalala ko si Pedro. Sabi ni Jesus Christ, do you love me more than this? Kasi bumalik siya sa pangingisda, sa kanyang mga kaibigan. Tapos, noong few days ago, napaka-proud niya nung sabi ni Jesus Christ, all of you will leave me. Pero sabi ni Pedro, hindi. Kahit sila'y umalis lahat at itatwa kanila, I will not. Okay, I will die with you. Pero anong ginawa ni Pedro? Itinatwa niya si Jesus Christ. Kaya sabi parang sinasabi kasi ni Pedro, mas mahal kita. Mas mataas yung pagmamahal ko sa iyo kaysa iba. Kaya ang tanong ni Jesus Christ, do you love me more than this? Do you love me more than this? Talagang pinipilit ni Pedro. Talagang mahal ko po kayo, Panginoon. Mahal ko po kayo. Sa totoo lang, mga kapatid, mahal natin ang Panginoon. Kasi mas una tayong minahal niya. Pero minsan katulad tayo ni Pedro na nakakalimot, mahina, at tinatakwil ang Panginoon. Ikinakahiya ang Panginoon. Pero pag nagtanong uli si Jesus Christ, mahal mo ba ako? Anong sagot natin? Yes, Lord. I love you
more than anything else in this world.